Okay guys, welcome sa channel ko na kung saan tinatalakay natin tungkol sa solar power setup. Sa video na to, kadugtong to ng una kong video na about sa epekto ng shading sa harvest ng solar panel. So ngayon, nailipat na natin yung panel sa bagong position niya, which is naka-face north ngayon. So i-check natin yung bagong harvest ngayon base doon sa kung anong oras natin chinek nung hindi pa natin nailipat yung panel. And kukunin natin yung result na yun para ikumpara doon kung ilan ba yung in-improve ng harvest na kung saan meron siyang shading. So sa pagkaalala ko is mga 7:30 tayo nag-check sa umaga ng result na kung saan meron siyang shading at 1:30 ng hapon. So kukunin natin yung result doon. So sige, punta na tayo sa solar setup natin. Okay, so nandito tayo ngayon. I-check natin yung bagong result ng harvest doon sa bagong position ng panel. So time check tayo is 7:38, not exact same doon sa measure natin nung hindi pa nailipat yung position ng panel dahil ngayon medyo maulap eh. So tine-check natin yung pinakamagandang position niya. Sa SCC1 is mga nasa 83 watts or 90 watts yung harvest or 95. Iba-iba kasi. Kabila naman is 97. So sabihin na lang natin both is 97 or 100 watts na lang kasi paiba-iba yung result eh. So 100 watts kada isa. So same lang naman ng result dahil dun sa wala nga yung natatakpan or walang shadings ngayon yung panel natin. So nandito na tayo ngayon sa taas and kung mapapansin nyo yun, hindi maganda yung panahon ngayon, maulap and kaya kanina medyo nahirapan ako mag timing kasi every time na magbi-video na ako bumabagsak yung harvest dahil yun sa maulap. Siguro mas malaki pa yung magiging result nun kung wala talagang ulap kasi diba kanina is mga nasa 100 watts yung basa natin na harvest. So baka mas malaki yung kung titingnan nyo kasi yun, ulap eh. So pero sa bagong posisyon ngayon ng panel is hindi na siya nagkakaroon ng shadings. So yun nga lang, tulad ng sinabi ko is naka face north na to, which is hindi siya as ideal pag nandito tayo sa Pilipinas. So yun, pero at least nag-improve naman yung result kahit papano. So sa ganitong position pala guys is maganda yung harvest ito tuwing summer. So ngayon is magdi-December na eh, kaya medyo nakanlin or papon nasa south ngayon banda yung araw, kaya kung titingnan natin yan doon pala guys yung east, yun yung east, tapos dyan ikot yung araw at dun yung west, kaya maganda sana tong posisyon na yan na naka face south compare dito sa posisyon na naka face north. Pero yun, tulad na sinabi ko is may shadings doon, dito wala, kaya ito na lang yung pinili ko. So sige guys, yun na siguro guys. And okay, nandito tayo ngayon, check natin yung bagong result ng harvest natin sa solar panel, which is yung bagong position niya. So sa ngayon is 1:31 PM. So i-compare natin yung result doon versus sa result ng mayroon siyang shadings. So sa SCC1 yung hina-harvest natin is 274. So sa kabila is ayun,
Paiba-iba kasi baka siguro yun, hanggang sa 270. Sabihin na natin 270. 80 pa nga eh. So makaabot pa to ng 300. So yun, final na to. 290. Yun yung value ng 290. Gagamitin natin yun sa pag-compare dun sa result na kinuha natin. Kung saan yung panel is may shadings which is almost 1/3 yung area doon na hindi nasisikatan ng araw. So okay, nandito na tayo ngayon sa taas ng bubong at kitang-kita naman na lahat ng area ng panel is nasisikatan ng araw. Walang shadings ngayon sa panel. Yun nga lang yung sinabi ko kanina is itong panel is naka face north siya. And then yung araw naman sa ngayon is nasa facing south, nasa south siya ngayon. So, nandito na i-tabulate ko na yung result ng harvest at 7:30 and at 1:30 PM with shadings and without shadings. So, kinuha ko yung average for SCC1 at 7:30, 34 watts. And then SCC2 is 67 watts and nag-average siya sa 50.7. And then at 1:30, 164 watts. Kinuha ko na lang na I think same lang naman yung naging result doon, 164 watts. So average is 164. And same sa may without shadings is yun both is 100 watts para sa SCC1 and SCC2, average 100, and 290 watts para sa SCC1 and SCC2 at 1:30 PM. So 290 watts yung harvest natin at 2 PM yung nag-average. So i-hide na lang natin to, yung SCC1, average na lang i-compute natin. So dito sa computation is kukunin natin yung percentage of harvest relative sa kanyang capacity na 500 watts. Kung ilang capacity ba or ilang percentage yung na-harvest niya based sa kanyang rated capacity na 500 watts. So yun, kukunin natin and 500 or 50.5 watts divided by 500. So convert natin sa percentage. Convertin natin to sa percentage. So at 7:30 with shadings is 10.1% lang yung na-harvest natin relative sa kanyang capacity. And at 1:30 PM, 32.8% lang yung na-harvest natin relative sa kanyang rated capacity. So dito naman tayo sa without shadings. So kukunin natin kung ilang percent relative sa kanyang capacity divided by 100. Sorry, divided by 500 pala. So 20%. And dito naman at 1:30 PM without shadings is 58%. So yun, nagkaroon tayo ng improvement. So ilang percent ba yung in-improve relative sa kanyang capacity na 500 watts? So nagkaroon siya ng 9.9% increase nung walang shading at 7:30 PM. So yun, maganda na rin kasi from 50.5 watts naging 100 watts. So kung titingnan natin, almost 100% actually yung in-improve niya eh. Pero kung relative naman sa capacity ng panel, 9.9% yung in-improve. So same din sa
gagawin natin sa at 1:30 PM. So 25.2% yung in-improve niya. So kung titingnan natin 164, so almost malapit siyang dumoble yung result niya. So kung idodoble kasi natin yung 164 mga sa 320 to eh. So yung result natin without shadings is 290. So 58% improve result sa if relative sa capacity, and then nagkaroon ng 25.2% relative sa kanyang rated capacity improvement. So ano ba yung point ko dito? So yung point ko dito is pag nag-install tayo ng solar panel, isa sa mga dapat i-consider natin is yung position ng panel na kung saan is napaka-minimal ng shading kasi depende yan sa sitwasyon eh. May mga bahay kasi tayo na hindi talaga maiwasan na maraming puno, which is hindi naman tayo nagmamay-ari ng puno. So wala tayong control dyan, except na lang kung kakausapin natin yung may-ari tsaka papayag siya na putulin. And then mayroon ding putulan to sa sitwasyon kung mayroong pader. So napakaganda sana kung naka-position siya sa south, kaso lang may pader. So yun, isa sa mga i-consider natin is yung shading. So yun, so salamat sa panood ng video ko, and sana may natutunan kayo kahit ganito lang yung shinare ko, and see you later sa mga susunod na video na i-discuss ko about sa solar setup. And yun, salamat, bye bye.